Ilan sa atin yung magse-set aside agad, ito, pangtulong ito. Para sa Panginoon o kaya pangtulong. Pwedeng pang-donate sa simbahan o kaya pangtulong sa mga nangangailangan. Basta ito, nakaset na. Bago ka magbigay para sa sarili mo, sa pamilya mo, sa mga concerns mo, ilan sa atin yung ganon? Ilan sa atin yung hahatiin mo na yung pera, yung panahon, yung atensyon, sa iba't ibang mga bagay, sa iba't ibang mga concerns, bago ang Diyos, bago ang pagtulong sa kapwa, bago ang paggawa ng mabuti. Sa kanilang iisipin yung para sa Diyos at para sa iba, kung may matitira pa, pero hindi sa unang hahatiin niya. Sa sobrang lang, kung may sosobra pa. Narito ang ilan sa mga napaka-generous na tao sa buong mundo with their huge donations. Pasensya na kayo, may listahan ako kasi hindi ko kabisado. Ang una ay si Jamsetji Tata. Nag-donate ng $102.4 billion para sa education and healthcare. Number 2, si Bill Gates. Nag-donate ng $75.8 billion for healthcare, education, alleviation of poverty, and access to information technology. Number 3, si Warren Buffett. Nag-donate ng $46.1 billion for healthcare, AIDS prevention, and sanitation. Number 4, George Soros. Nag-donate ng $32 billion para sa healthcare, human rights, and social reform. Number 5, Mackenzie Scott. Nag-donate ng $14 billion for racial equality and climate change. Grabe! Bilyong dolyar na mga donasyon. Pero naisip ko lang habang pinagninilayan ko yung gospel reading ngayon, bakit hindi yata ito natin masyadong naalala? Yung iba nga, ngayon lang natin nalaman, di ba? Bilyong dolyar na donasyon yan. Kung bakit yung donasyon ng babaeng balo ngayon sa Ebanghelyo, more than 2,000 years ago, hanggang ngayon, naalala natin, pinag-uusapan natin, pinagninilayan natin. Gayon, ang kanyang donation ay dadalawang kusing. Paano natin ito ma-explain? Alam po ninyo, for one thing, kapag tayo'y nagbibigay sa Diyos at sa ating kapwa, nakikita yan ng Diyos, pinagmamasdan niya ng Diyos. Pero ang una niyang tinitingnan, hindi yung ating bigay, kundi yung ating puso. Kitang-kita po ito sa naging offering ni Abel at ni Cain in the Old Testament. Alam natin na yung offering ni Abel ang kinalugdan ng Diyos, hindi yung offering ni Cain. And this had nothing to do with their offering. Walang kinalaman dito yung handog nila. Ang may malaking kinalaman dito ay ang puso nila. Ang sabi sa Genesis 4 verse 5, natuwa ang Diyos kay Abel at sa kaniyang handog. Pero hindi natuwa ang Diyos kay Cain at sa kaniyang handog. Hindi sinabing, hindi natuwa ang Diyos sa handog ni Abel, pati na rin kay Abel. O kay Cain, pati na rin kay Cain. What do I mean? Walang kinalaman yung handog. Ang may kinalaman, yung naghandog, kung bakit yung handog either ay naging kalugod-lugod o hindi naging kalugod-lugod. Nang tiningnan ng Diyos si Abel at si Cain, meron siyang nakita sa puso ni Abel na hindi siya nakita sa puso ni Cain. And what was that? Faith. Sinasabi po yan sa letter to the Hebrews, chapter 11, verse 4. By faith, Abel offered to God a more acceptable offering than that of Cain. Sabihin din sa verse 6, without faith, it is impossible to please God. So, kung wala daw tayong pananampalataya, ang ating ibinibigay ay hindi niya ikinatutuwa.
Sinabi ko po yan sapagkat yaan ang mayroon ang dalawang babaeng balo sa mga pagbasang napakinggan natin ngayon. Faith. Kaya nagawa nilang i-offer ang lahat-lahat sa kanila. Pwedeng ang tingin natin, kaunti lang yon. 2 kusing. Yun ang lahat-lahat sa kanila. Yun na lang natitira sa kanila. Ibinigay pa nila. Kaya yun ay nagpapakita ng malaking pananampalataya nila. Sinabi naman ni Jesus marami nag-alay ng malalaki. Pero, yun ay sobra nila. Yung 2 babae sa pagbasa, hindi yun sobra. Yun na lang ang meron sila. Binigay pa nila. Hindi maliit na bagay yun. Yun ang lahat-lahat sa kanilang buhay. At hindi nila magagawa yun kung wala silang pananampalataya sa Panginoon. Naalala ko tuloy yung kwento tungkol sa 2 magkaibigan, yung manok at saka yung baboy. Nadaan sila sa harapan ng simbahan. Narinig nila si Father, nag-a-announce, next week, magpapakain tayo dyan sa patio ng mga mahihirap. Baka po gusto nyong mag-donate, baka po gusto nyong tumulong. Pwede kayong magdala ng mga itlog o kaya ham. Breakfast po ang ibibigay natin sa kanila. Narinig ngayon nung manok at nung baboy. Sabi nung manok sa kanyang kaibigang baboy, pakpakpaka, pakpakpaka. Nako, we can serve the Lord. Pwede tayong maghandog ng tulong, ng donation. Ako, magbibigay ako ng mga itlog. Magbigay ka ng ham mo, ha? Sabi nung baboy, galing ayos yung hatian Yung ibibigay mo, itlog, maliit na bagay sa'yo. Yung pinabibigay mo sa akin, ham. Lahat-lahat yun sa buhay ko. Papatayin mo ako? Seriously, kapag wala tayong pananampalataya sa Diyos, ang madalas ay ibibigay lang natin sa Kanya at sa ibang tao sa pamamagitan niya, sa ngalan niya, itlog lang. Yung hindi tayo masasaktan, yung sobra lang. Yung hindi natin iindahin. Hindi yung ham. Hindi yung lahat-lahat sa atin. Hindi yung masasaktan tayo. Hindi yung iindahin natin. At yan ay patunay ng kakulangan o kawalan ng pananampalataya natin. Ilan sa atin yung halimbawa, mag-i-schedule sa buong linggo, ang sasabihin na sa sarili, sa asawa, maging sa mga anak, o ang sasabihin sa sarili, sa magulang, maging sa mga kapatid, oy linggo magsimba tayo Yung nauuna yung Panginoon sa pag-i-schedule mo. O kaya sa buong araw, bago ka mag-isip, mag-schedule lang kung anong-anong mga gagawin. Ito, schedule ko. Dito magdadasal ako. Bago ako manood, bago ako magbasa, ito, hindi ako magte-text. Sa oras na ito, dapat nasa kwarto ko, nagdarasal ako. Ilan sa atin ang ganon? At ilan sa atin ang kapag kumita, yung unang kita, kapag sumweldo, yung hawak, yung pagkakasweldo mo pa lang, ilan sa atin yung mag-iisip, ito, para sa Panginoon to. Ilan sa atin yung magse-set aside agad, ito, pangtulong ito. Para sa Panginoon o kaya pangtulong. Pwedeng pang-donate sa simbahan o kaya pangtulong sa mga nangangailangan. Basta ito, nakaset na. Bago ka magbigay para sa sarili mo, sa pamilya mo, sa mga concerns mo, ilan sa atin yung ganon? At ilan sa atin yung hahatiin mo na yung pera, yung panahon, yung atensyon, sa iba't ibang mga bagay, sa iba't ibang mga concerns, bago ang Diyos, bago ang pagtulong sa kapwa, bago ang paggawa ng mabuti. Sa kanilang iisipin yung para sa Diyos at para sa iba, kung may matitira pa, pero hindi sa unang hahatiin niya. Sa sobrang lang, kung may sosobra pa. Alam po ninyo, ang mga Hudyo ay may tinatawag na first fruits. Ito yung unang mga ani nila at ibinibigay nila sa Diyos. At yun ay sinabi talaga sa kanila ng Diyos. Yung mga unang ani ninyo, ibigay niyo muna sa akin. Alam po ninyo, may risk doon Ang risk doon, yung unang ani, ayan kita na yan umani ka Yung pangalawang ani ang sa akin. Paano kung wala ng pangalawang ani?
Pero doon makikita ang pananampalataya kasi natin sa Panginoon. So ilan sa atin ang kaya yon? Aminin natin, natatakot tayo, nag-aalala tayo, ang dami nating tanong, ang dami nating bakit? Paano kung ganon? Paano kung ma-short ako? Paano kapag may emergency gastos? Paano kung may ibang lakad ako? Ang daming papaano. Pagpapakita ng kawalan o kakulangan ng pananampalataya kay Kristo. Kay Kristo o sa Diyos na nagsabi, seek ye first, Matthew 6:33, the kingdom of God, and everything will be given you. Unahin muna ako. Akong bahala sa iyo. Sa Diyos na nagsabi, Prophet Malachi 3:10, ibigay mo sa akin ng buong buo ang iyong ikapo, ang iyong ikasampu, at subukin mo ako. Hindi ko alam kung may ibang bersikulo na nag-dare ang Diyos sa tao. Subukin mo ako. Pero dito, sa Malakay 3:10, maliwanag Nagpapasubok ang Diyos sa atin. Subukin mo ako kung ibibigay mo sa akin ng buong buo ang iyong ikapo, kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng kalangitan upang paagusin sa iyo ang mga pagkapala ko. Imagine that. Ito ba'y ilalagay ng Panginoon as inspired words in the Bible many years ago? Kung hindi niya kakayaning pangatawanan nito, isusugal ba niya ang kanyang karakter, ang kanyang salita, ang kanyang pagka-Diyos dito? Ano na lamang ang sasabihin natin? Sinungaling siya, hindi ito totoo. Pero mula noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon, wala kang makikita at maririnig na pastor, ministro o pare magsasabing, walang katotohanan nito. Nasubukan. Marami na akong nakilalang tao na nagbigay, pero naubos, nagsisi, nalungkot. Dahil inuna nila ang Diyos. Mars, walang ganun. At walang magiging ganun. Sapagkat laging tapat ang Panginoon. Nung nakaraang linggo, sorry for mentioning this again, sana don't get it wrong. Kasi sakto lang talaga sa sermon. Di ba? Sabi natin, tutulungan natin yung nagtitindi ng sabon. Sa parte ko, sinabi ko sa inyo na talagang very clear. Sinabi talaga sa akin ng Diyos, bigyan mo yan mula sa sariling bulsa. At kaya ako naman din in-announce, para maibigay ko, di ba? Kasi nga kung hindi ko i-announce, nagdadalawang isip pa ako Parang ayaw ko So kaya in-announce ko para maibigay ko. Sabi ko dun sa sekretary ko, bigay mo, kuha ka dun sa pera ko. Pera mo talaga? Oo, di ba? In-announce ko na nga, di ba? Yan mo na. Talaga? Oo. Di, binigay ko. Wala pong biro. Sakto. After 3 days, may dumating unexpected blessing sa buhay ko. Sobra-sobra pa dun sa amount na binigay ko. Hindi laging ganito. Pero sigurado ko, gaganti ang Diyos sa atin kapag nagbibigay tayo, lalong-lalo na kung produkto ng ating pananampalataya sa Kanyang kabutihan at pagbibigay ito. Ito po ang dahilan kung bakit hindi rin naman ako nag-aalaga ng mga donors ng simbahang ito. Sa dami-dami ng nagastos sa pagpapatayo nito, pati yung mga nakikita nyo yan na palamuti nito, maraming donors ito. Hindi lamang po tayo nagkikita-kita tuwing linggo. Pero hindi ko sila talaga inaalagaan. What do I mean? Hindi ko tinetext consistently, daily. Hindi ko sinasabing good morning, kumusta na po kayo? Hindi ko napupuntahan, hindi ko nadadalaw. Hindi ko napapagbigyan sa mga kahilingan. Kahit kumain lang sa labas o kaya ikasal yung anak nila, binyagan yung apo nila, i-bless yung resort nila. Marami sa kanila ang hindi ko talaga napagbigyan at naalagaan. No wonder marami sa kanila ang hindi na nagsisimba dito. Napansin ko lang. Kasi marami ang hindi ko inalagaan. Kung nanonood po kayo, pasensya na po, pero from my heart, we acknowledge you, we appreciate you, pinagdarasal ko kayo. Kaya lang, ayoko lang na ako ang gumanti talaga sa inyo. Mas gusto ko na ang Diyos ang gumanti sa inyo. Kasi kung ako ang gaganti sa iyo,
Maraming mawawala sa inyo. Kasi kaunti lang ang maigaganti ko. At ayaw ko ba nun? Gagantihan kita? Gagantihan mo rin naman ako. Aalagaan kita? Siguradong aalagaan mo rin naman ako. Pero wag tayong mag-alagaan. Hayaan natin ang Diyos ang siyang mag-alaga sa atin. Kanina lang talaga, may nag-offer. Father, pumasa po ako sa board exam. Sige, sige. Thank Mama Mary, thank Mama Mary. Ang tagal. Father, ito po yung offer. Ayan nga, bigay mo na. Lagay mo na sa buslo. Father, malaki po ito. Ilagay mo nga sa buslo. Hindi naman ako ang dahilan kung bakit pumasa ka. Siya, sa Diyos ka mangutangan ng loob, hindi sa akin. Mas maraming mawawala sa atin kung sa tao tayo mangungutangan ng loob at hindi sa Panginoon natin. Maliwanag naman sinabi sa gospel reading, umupo si Jesus kung saan iniuhulog yung mga alay. Ibig sabihin, tinitingnan ng Diyos kapag tayo nagbibigay. Tinitingnan muna niya ang ating puso kung tunay ang ating pagbibigay. At dahil nakikita niya ang ating pagbibigay, kung hindi ito gagantihan ng iba, siyang gaganti para sa atin. Kung hindi ito ina-appreciate ng iba, siyang nakaka-appreciate at siya din ang magpapakita nito sa iba. Hindi nga ba't sinasabi, walang lihim ang hindi mabubunyag? Nasa Bible yan. At hindi yan para sa kasalanan lang, para din sa kabutihan yan. So that your light may shine. Ang Diyos ang magbubulgar ng ating mga ginagawang lihim na kabutihan. At siya rin ang magsusukli. Yan. Kaya sana, yan ang ating sampalatayanan. Basta tunay ang ating pagbibigay, siya ang gaganti, siksik-liglig, at umaapaw.